Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, October 18, 2024. Bagong bagyo na buo na sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITZZ ay bahagyang umangat at nakakaapekto na sa buong bahagi ng Mindanao. Kaya naman nasaan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Easterlies naman o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto pa rin sa eastern section ng Luzon dahil dito asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Habang sa lalabing bahagi ng ating bansa ay patuloy pa rin nakakaapekto itong mga localized thunderstorms. Kaya naman asahan yung maliwalas na panahon sa umaga hanggang sa tanghali na may mataas na tsansa ng mga pagulan pagsapit ng hapon o gabi. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa ating bansa. Ngunit ayon sa Joint Typhoon Warning Center, dalawang low pressure area na ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility at isa nga dyan ay isa ng ganap na bagyo ayon sa Japan Meteorological Agency. Ito nga ay ang Invest 93W, habang pinangalanan naman ng Invest 94W ang isang low pressure area. Inaasahang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa weekend at posibleng mag-merge o maging isa at posibleng maging bagyo at kumilos papalapit sa ating bansa. Patuloy itong binabantayan dahil posible pa rin itong magbago sa mga susunod na araw. Kung sakaling matuloy ito, ang susunod na pangalan ng bagyo na gagamitin ng pag-asa ay Bagyong Christine. Para naman sa ating long-range forecast at ipinapakita ng forecast model na ating ginagamit, consistent ang ipinapakita nito na may sama ng panahon na posibleng mabuo sa may silangang parte ng ating bansa na posibleng maging bagyo sa susunod na linggo. At base naman sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng pag-asa, ay katamtaman hanggang sa mataas ang tsansa na may mabuong bagyo sa loob ng pag-asa monitoring domain sa loob ng 2 linggo. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update na ating ilalabas at ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, dahil nga sa epekto nitong Intertropical Convergence Zone, asahan sa Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Barm, Northern Mindanao, Davao Oriental, Davao Occidental at Davao del Sur ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Visayas, Palawan at nalalabing bahagi pa ng Mindanao, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot pa rin yan ng Intertropical Convergence Zone. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Habang sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng easterlies. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobo mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay walang nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan pa rin yung tsansa ng malalakas na hangin at kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng mga alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes. Keep safe everyone.